good evening sa photography. So another part 3 ng ating pre-recorded. So coverage ng midterm natin, umpisa natin sa uses of photography. So habang papanoorin nyo ating pre-recorded, prepare your notes para susunod tayo. So unang uses gamit ng ating photography sa crime investigation, personal identification, pagkakakilanlan. Yun ang unang introduction ng photography sa field ng law enforcement. At ang unang nag-introduce nun ay si Alphonse Bertillon. Dinagdag niya sa kanyang anthropometry system of identification ng individual in relation to law enforcement. Pagkakakilanlan, yun ang unang gamit ng ating photography. So yun ang unang use ng photography, diba? Sa law enforcement, field of law enforcement, diba? For identification, pagkakakilanlan. Next is for communication. Ginagamit natin ang picture para sa komunikasyon. Komunikasyon in the sense paano natin ginagamit. Sabi nga nila, photography is considered to be one of the most universal methods of communication, considering that no other language can be known universally than photograph. Yung sample ko sa inyo nung ating live discussion, mapaanong lahi tayo, mapaanong lingwahe ating ginagamit, nagkakaintindihan tayo. Kahit walang translator, nagkakaintindihan tayo sa pagtingin sa isang litrato. So yung sample natin na hubad na larawan, mapa Chinese ka, Pilipino, Amerikano kang lalaki, iisang message sa'yo nun, iisang magiging epekto. Kung normal na male yung pakiramdam mo, so nagkakaintindihan tayo na wala naman nagpaliwanag sa'yo. Sabi nga ng iba, picture paints 1,000 words. Sa pamamagitan ng litrato, marami kang pwedeng iparating. Yan. Next na ating purpose ng ating photography for law enforcement is that for record purposes. So yung ating kukunin sa crime scene natin using our photography, pipicturean natin yung mga evidences found at the crime scene that will serve as an exhibits in the court. Gagamitin natin, isasama natin sa case file, case folder, which could be marked as exhibit A, exhibit B, or exhibit 1, 2, 3, and so on and so forth. So record purposes na for future references. Kasi ang kaso naman natin hindi agad-agaran na natatapos diba? May ibang kaso lalo kung involve ang killing, tapos medyo mabigat yung dalawang parties na naglalaban, umabot ng ilang taon. Ako umabot ng 9 years bago nagkaroon ng promulgation dun sa shooting incident sa akin, frustrated homicide. So halos 9 years, yes, 9 years bago lumabas. Nung nag-awol na rin ako, tapos nakuha ko yung resulta kahit papano, kahit wala na ako sa serbisyo, nakuha ko yung hustisya naman dun sa incident ng shooting. So next is that so for record purposes, so yung rogues gallery, then mugshots natin, record purposes yun, diba? Magiging reference natin pagdating na ito ay kakailanganin natin. So diniscuss ko din dito yung views, na different views na ginagamit natin sa photography. Yun ang pinagawa ko sa inyo na activity. So the general view pagdating sa crime scene, arriving at the crime scene, na-process na-assess na yung situation, na-cordon na yung area, darating na yung crime scene investigation ng team. So kasama si photographer. Unang kukunan mo ay the general view. General view showing the general location of the
crime scene. Papakita mo kung anong pinangyarihan, saan ang nangyari ang insidente. Halimbawa sa along the highway, may pakita mo gano'n sa isang room, o huwag ka munang papasok dito sa labas, papakita mo na sa room 69 doon nangyari ang crime. That is general view. Then you go to your general view or the long range view. Then you go to the medium view. Yun na yung kukuha ng ipapakita mo yung 4 angles ng crime scene, detailing the crime scene. Sa medium 8 yung may isang description sa libro, 8 to 10 feet yung distance, pero depende yan. Basta sa ating medium view, papakita mo naman, halos pakita mo na yung nature of the crime, relationship ng mga ebidensya sa katawan ng biktima. Yun ang ating medium view. The description na dito ay the taking of the photograph of the scene of the crime by dividing into section, the view will be best view the nature of the crime. Magkaroon ka na ng notion. Sa general view, halos di mo alam kung ano nangyari. Lalo na kung halimbawa sa highway, may nangyari, parang may patay sa gitna. Tingnan mo yung pictures. Ngayon, pag kunin mo yung medium view, makita mo na hindi ito nasagasaan. May mga basyo ng bala, may mga tama ng bala yung biktima na nakahandusay. So hindi ito collision. Kakaroon ka na ng idea. So yan po yung ating medium view. Tapos pupunta tayo sa close-up view. Doon na natin na sabi na dito, the taking of individual photograph of the evidence of the scene of the crime. It is designed to show the details of the crime. Details. Ipakita mo na yung ebidensya. Andun na yung pagkuha mo na may kasamang sukat. Tatandaan natin yung diniscuss ko nung pasunod, yung pinakita ko sa inyo paano tayo maglalagay ng label. So una, kukunan mo siya na walang label pa, walang mga sukat, para ipakita mo. Ang purpose kasi nun, ipakita mo na yung evidence natin na yun ay galing talaga sa crime scene. Hindi natin tinanmin, hindi galing kung saan lang. Tapos lalagyan mo ngayon ng measurement, lalagyan mo ng label. So ano yung lalagay natin? So sino yung nag-iimbestiga? Halimbawa Soko, tapos case file number nung kaso sa inyo. So opisina pang ilang kaso yun sa isang taon, diba? Tapos ilagay mo yung insidente. Ano ba yung insidente na pinuntahan nyo? Dead body found, dead body. So hindi nyo pa masasabi kung ano, murder o homicide yun. So ano lang insidente? Shooting incident, ganun. Tapos yung date, ilagay mo sa label. Tapos yung tag, pang ilang ebidensya mo na nakuha yun. Tapos picturean mo, diba? Tapos if possible, lagyan mo ng measurement. Sabihan mo ng either rulers. Ayan. Malit na bagay, wag naman inches, halimbawa pwede centimeters yan, para maipakita kung gaano kahaba yung halimbawa kutsilyo, yan, sugat, yan. Karoon na ng appreciation, better appreciation ng ating ng court pag ito ipipresent natin as evidence. Then yung extreme close-up view. So ang extreme close-up view commonly designed in laboratory, photographing using some magnification such as photo macrography and photo micrography. So yun yung diniscuss natin nung nakaraan, yung photo macrography. Photo macrography, ito yung enlargement of the image, pinalaki mo yung image dahil yung camera mo ay equipped with zoom lenses. It has the capacity to enlarge the image. So papalapitin niyo yung imahe na kukunin mo. Macrography yun, photo macrography. Photo micrography, under the microscope. Sa ocular ng ating microscope, andun yung camera natin, doon natin kukunin. So ang makikita mo kung ano yung makikita natin under the microscope. So yan po yung ating extreme close-up view, more on laboratory. Yan, cameras. Yan. Sa fingerprint, yung mga fingerprint technician na yung kumukuha nun for their further examination. Kung fingerprint patterns, kung naman sa ballistics, halimbawa yung striations sa bullet or sa cartridge cases, yung atin naman na ballistician sa firearms identification division. So yun yung ating extreme close-up view. Sa QD naman, kung halimbawa document
magpapakita na mayroong alteration, deletion, addition sa ating question document sa QD, yung QD naman, QD division naman. So next, ayun. Next natin, for preservation. So parang record purposes din, preservation pa, kasi kung nakunan mo ng pictures, di ba, eh di kahit i-turn over na natin yung crime scene sa, kung ito man ay private, di ba, di meron na tayong future references, alam na natin na ito yung ating crime scene. Pwede tayong mag-conduct ng nakakatulong ito sa ating crime scene reconstruction, diba? Kaya it will preserve the crime scene, kahit sabi mong 9 years na nakalipas, pwede pa nating magkaroon tayo ng idea kung ano ngayon nangyari. Yeah, it will preserve the crime scene. Then next is for discovering and probing. Paano yung discovering and probing? By the use of photomacrography and photomicrography. Discovering and probing in the sense na sa paggamit natin na either photomacrography or photomicrography, di ba? Ini-enlarge natin yung image, na-appreciate natin yung hindi nakikita ng ating naked eye, or hindi natin na-appreciate agad gamit ng ating ordinaryong mata na hindi pa na-enlarge, diba? So upon enlarging, nakikita na natin yung differences. So we could do further examination. Halimbawa sa question document examination, makikita natin kung mayroong fraud, diba? So for discovering and proving, diba? Sa ballistics natin, sa examination of the fired projectiles, diba? Bullets. Hindi mo naman kayang examinin yung projectile, fired projectile na using your naked eye, hindi mo makikita yung striation. So under the microscope, enlarge mo doon. So then you take a photo of it, or through videos, di ba? Tapos makikita mo din, pag nakita mo na yung congruency, nagkaroon ka na ng side by side comparison of the standard and the question, the specimen, juxtaposition side by side, kukunan mo ng pictures, then you will be able to see the either congruency or indifference of the two specimen. So yun po yung ating discovering and proving. Then next is the forecourt exhibits. And sinabi ko na kanina, yung pinicturean ninyo, dapat maayos siya accordingly. Tapos ngayon gamit na natin ay digital photography. Ayun, lagi kong binabanggit na hindi na natin gaano ginagamit yung film cameras. So gagamit kung digital photography sa printing, gamit kayo ng quality papers or quality inks na can withstand the test of time, na kahit umabot ng 9 years yung kaso, 10 years yung kaso, appreciable pa rin, andun pa rin yung ating image. So that is court exhibit. Either your photo could be marked as exhibit 1, 2, 3 or exhibit A, B, C, D accordingly. So next is crime prevention using CCTV cameras, diba? Ngayon mag-aalanganin na yung mga gustong gumawa ng crime dahil sa presence ng CCTV cameras. Pero tatandaan natin na yung ating din pinag-usapan sa ating security industry na hindi, kasi may magko-comment yan, hindi naman totoo, kahit may CCTV camera may krimen pa rin. Oo, kasi yun sa mga determinado talagang gumawa ng krimen, these security features could be a deterrent, not a deterrent, delay or detection for detection purposes. Halimbawa gagawin pa rin nila yung gusto nilang gawin, pero recorded siya, meron tayong basyan, identification purposes kung sino yung mga gumawa. So that is detection, di ba? O sa mga hindi naman
determinado na gumawa ng krimen, halimbawa kung andyan na lang tsaka pupulot, halimbawa nanakaw, pero kung hindi gano'ng determinado dahil sa may CCTV camera, it serves as a deterrent for them. Pero dun sa mga determinado na magnakaw, nagiging delay purposes na lang o kaya detection purposes para sa kanila. Tatanda natin, sabi nga natin na wala kasing perfect na security features. Wala kang masabi na ang ginamit kong security features sa bahay namin ay hindi mapapasok ng anuman magnanakaw. Walang ganun. Meron at mayroong paraan yung mga magnanakaw. Kaya tatanda natin yung philosophy ng sa ating security na sabi na enemy agent must have an access. Kaya kung tayo nagkakandak ng security features, tatanda natin yun para wala tayong flaws, walang lapses kahit papano, meron man minimal na mapasukan tayo ng intruder o ng kalaban. So yun sa part ng security natin. So crime prevention, next pa police training. Yan. Yung ating photography, police training, parang kayo for example, ba? Sa ating photos, nabawa yung ito mga kasama, ito yung ating mga most wanted individuals, ito yung mga kasama sa wanted list and then the watch list, diba? Tatandaan yun, word matters din yung term na watch list tsaka wanted list, mga kasama. Wanted list, ito na yung may mga kaso filed sa prosecutor's office. Yung watch list, ito yung minamanmanan pa natin, diba? May info na involved sila sa criminal activity pero wala pang cases filed against them. Wanted list, ito na yung mga mayroong file tapos hindi filed cases na ongoing. Tatandaan nyo yun, under the board matters. Ayan. Tapos another so yun police training yung ginagamit natin sa kahit kayo, di ba? Ngayon yung ating ginagawa, estudyante kayo sa criminology, di pa natin sigurado alam kung sa police ba kayo, sa BGMP, sa fire, sa NBI, PDEA o kaya sa military. Kaya paano meron tayong knowledge, diba? Then reproducing and copying. Ang photography natin, katulad ginagawa nyo, yung notes na pinoproject natin, ang galing-galing nyo na ngayon, diba? Wala na, bihira ng estudyante na habang nagdi-discuss yung teacher, nagsusulat sa blackboard, nag-jot down. Ang ginagawa nyo ngayon, pinipicturean nyo na, diba? Meron na kayong meron na kayong copy agad, diba? Pero dinidiscourage ko yun. I still encourage you to write kasi nakakatulong yun sa ating memory. Kapag kasi sinusulat mo yung isang bagay, kailangan mong iintindihin din. Subukan mo, nagsusulat ka na iniisip mo yung pag-break nyo ng boyfriend o girlfriend mo, hindi mo matapos-tapos yung sinusulat mo. Ano nga ba yun? Pero kung nakafocus ka na, intindihan mo, kahit buong sentence, isang tingin mo na ganun, babasahin mo yung susulat mo, diba? So I encourage you to still write. Huwag mo sabihin na may gadget nga gadget ang laging nasa isip nyo sa gadget, puro games naman, diba? Doon sa mga puro games lang, swerte doon sa mga talaga nag-aaral gamit ang mga gadget, diba? So another, that is reproducing and copying, diba? Pwede magkaroon ng other copies of the images or evidences of evidentiary value. Next, special uses of photography. So meron pang mga special na paraan saan natin ginagamit ang ating photography. Aerial photography. Uso na ngayon yung drone cameras, diba? Galing sa taas, satellite imaging. Yan, mga Google Map nyo ngayon galing naman sa satellite imaging. Then astrophotography, photography of object in space, gamit ng ating mga astronomers. Then diagnostic imaging, yung ating x-ray, yung ating
CT scan, diba? MRI, yan, yun ang gamit. Then, holography, diba? Holography, the 3-dimensional photography, hindi image yung makikita mo, pero na-form yung image, pero lights, diba? So, madali na makikita yung iba sa inyo, alam nyo na kung ano yung hologram, diba? Yan. Then, satellite photography, nasabi natin kanina, spectrography, then night vision photography. So, yun yung ating special uses ng ating photography. Yung iba dyan ay pwede natin gamitin sa ating halos lahat naman ginagamit din natin sa part ng ating criminal investigation. So, essentials of photography. Hindi yung mahalaga sa photography na ating pinag-uusapan. Coverage pa rin ng mentor natin to, ha. So, one is light. Yan, na mahalaga sa ating photography, di ba? Kasi siya nga yung nagpo-form ng image dun sa ating sensitized material. So, it is the light which forms the image to the sensitized material. Light is an electromagnetic energy that travels in a form of wave with a speed of 186,000 miles per second. So, yan po yung bilis ng wavelength ng ating ilaw. 186,000 miles per second. Tatandaan nyo, another board matter. Then, methods of forming image by means of light. Diba? So, paano tayo ito yung mga paraan ng pag-form ng image sa pamagitan ng ilaw. Yun, pinakaluma yung pinhole method. Ayun yung luma, yung camera obscura na wala pang lente. Diba? So, yung isang malaking room, mayroon ng maliit na butas, doon papasok yung ilaw. Then, yung ilaw, it will reach the sensitized material. Diba? Form the image. So, yun yung pinhole method. Kaya pinhole kasi parang ganun yung laki ng butas ng ating room. Diba? Kaya lang ang problema dyan, kung gaano kalaki yung image na kukunin mo, ganun din kalaki yung room mo. Diba? Tapos, pumunta yung ating shadow method. So, aside from the pinhole method, the shadow method is the principle involved in the use of X-ray machine. So, yan po yung ating shadow method. Kung makita nyo ba, pag kinukuhanan ba kayo ng X-ray, nakikita nyo ba yung ilaw na which pass through your chest or abdomen part? Dito, wala naman, di ba? Ang ganun ka lang. Tapos, pag kunin mo yung resulta, kita mo na yung chest region mo. Makikita yung, wala ka naman nakita, di ba? Kasi masyadong mababa yung wavelength niya. It is an invisible light. Yan. So, yan po yung ating shadow method. Then, next is our lens method. Yun na yung ating modern camera. A camera which uses lens na. So, tatandaan nyo yung lens natin, the function of the lens, the two kind of lens, the concave and then the convex lens. Another board matters. Diba? Sa clue natin sa concave lens, concave, diba? Thin on the center, thick at the sides. The lights, once the light hits concave lens, the light diverges. Pag tinamaan niya, paglabas sa kabila, sasabog yung liwanag. Sa ating concave naman, parang ay convex lens, parang yung ating, saglit ko makasama, parang yung ating magnifying lens. Saan yung mga lenses ko dito? Saglit lang, ha. Ito ay convex lens. Diba? Convex lens in the sense na it will converge light. Iniipon niya yung ilaw. Kaya ito pwede nyung gamitin kung sunog. Diba? Lumilit siya, diba? This is an example of your convex lens. Thick at the center, thin at the sides, and bold matter. So, nung meron na kayong lenses using the combination of the convex and the concave lenses, pwede nang maliit yung camera mo. Pero kasya tayo. Tulad nito, yung camera na yan. Liit-liit naman nung lente. Tapos yung cellphone. Pero bakit kasya yung buong image, yung buong katawan ko?
Kung tutusin mo, tingnan mo yung cellphone, mas malaki naman, hanggang dito lang yan, diba? Because of the action of the lens, it could converge the image, diba? Liliit siya, kasya na siya dyan, ha? So yan po yung methods of forming image by means of light. Then another essential of photography after light is the camera. Camera as known as the light tight box. Bakit tinatawag na light tight box yung ating camera? Ang ating camera kasi walang ibang papasukan ng ilaw dito, maliban lang dito sa ating lente, diba? Pero dito sa ating lente, mga kasama, meron din tayong, ito yung mirror muna, ito yung magre-reflect sa prism sa taas. Meron tayong shutter, ayan, sa loob, nagbubukas sara yun. So hindi din basta-basta napapayagan yung ilaw, so sarado pa rin yun, ba? Ngayon pag pinress mo yung click button, dun siya magbubukas. Yan, napansinin yung camera nyo kung meron kayo sa bahay, may mga SLR kayo, tingnan nyo, may opening yung shutter, diba? So yun, dun lang papasok yung ilaw papunta sa ating film. So sa ating sa mga film cameras, kaya lang sabi ko nga, ang gamit natin ngayon ay, ang gamit nyo na ngayon kasi mga high tech na kayo ay digital camera. Digital camera yung gamit nyo na, kaya mga pogi na kayo. Medyo mahirap buksan, mga kasama. So behind this, sira na kasi ito eh. Behind this is the lens, diba? Andito yung ating lens, mga kasama. Ay, saan ka na? It's not the lens, it's the film, diba? Sa ating yun yung sensitized, which contains the sensitized material. Doon na form po yung image natin. So light tight box, diba? So ito yung ating single lens reflex, diba? Single lens in the sense na isa yung papasukan ng image sa ating viewing. Gumagamit siya ng prism, nandito yun. So yung nakikita mo dito, kaya nakikita mo siya dito, titingnan mo, dito ka naman sumisilip pero wala naman butas dito, di ba? Yun. So ipo-project ng mirror pataas dito, kaya nakikita mo dito. Tapos pag click mo, tataas din yung mirror, kasabay sa shutter, pasok si ilaw, pupunta sa ating sensitized material, SLR, di ba? Single lens reflex. Ito yung ating yung isang klase ordinary type. Ito, buti may nakita kong ordinary type. Ito yung viewing mo, ito yung viewing mo, di ba? Ito yung butas din niya. Pero ang capturing ng image, ito, nasa likod niya yung ating sensitized material. Limutan ko na paano buksin ko din. Yan. Yan. Para sa ating demo purposes, 'di ba? Dalawa, 'di ba? So, pwedeng iba yung makuha exactly nito kaysa dito. Dahil iba yung viewing, tapos yung pasukan ng ng image mo doon. Yan yung ating twin reflex. So, yun yung sa bagay natapos na natin yan. Nakita ko na kasi, kaya I grabbed the opportunity to demonstrate, to show it to you. So yun po yung ating lens, tinatawag na light tight box. Walang ibang papayagan siyang ibang ilaw na papasok, maliban na lang through the lens. Yan, light tight box na lens. So next is the lens. Ito, napakalaga. The lens is the light gathering mechanism of the camera that collects the reflected light coming from the object to form the image. Dadalhin niya doon papunta sa ating sensitized material sa likod dito. Nakaganyan yung ating film camera.
Ngayon sa digital, sana pupunta, sana ma-form yung image sa digital image recording na, kasi hindi na tayo gumagamit ng film cameras. Pero still, kailangan natin itong aralin, part of history, pero may yung iba gumagamit pa rin naman nito, yung lalo yung mga gusto ng kakaiba. Ayan, film cameras. Ayan. Tapos pwede pa, meron pa nga nabibili na mga negative, meron pa. So pumunta ako ng ROM, meron pa dun. Ayan. Then next is the sensitized material. So the sensitized material, yun yung ating film. Yun yung nakalagay dito, which contains the sensitized materials composed of highly sensitized chemical compound which is capable of being transformed into an image, diba? So either your negative or your positive. The positive is the photo paper, then the negative is the film, diba? Mapakita ko sa inyo mga kasama. Yung pasok din. Ito yung ating film. So exposed na yan, sira na yan. Demo purposes na lang ito mga ito. Ayan. Ito yung film natin. So exposed na yan. Dapat ito ay light sensitive mga kasama. So pag once na binatak mo na, nilagay mo doon, yung part na yan, exposed na yan. Hindi na pwede. Pwede kung doon mo nilagay sa dark room, sa walang ilaw, pwede mo pang magamit yung nandun, tapos sinara mo, diba? Pero kung sa light, wala, exposed na yon. So yung next na lang na nandun sa loob, diba? Yun yung gagamitin natin. So yan yung ating sensitized material. Pero ngayon sabi ko, doon na kayo sa recording, digital image recording na, diba? Tapos ipoproject mo, ipiprint mo na lang sa printer, diba? The next is the chemical process. Ano yung chemical process? Ito yung pagluto natin sa dark room gamit ng chemicals. Una, lutuin natin yung ating film na yun sa developer. So bagay, didiscuss natin sa ulian para hindi naman tayo redundancy. Developer, fixer, i-process tayo yan. I-ano natin yung chemical details natin. So yun ang chemical process under the nagagawin natin sa dark room. So then next we'll go now to the theories of light. Ayan, sama, mababa yung coverage natin. So sa theories of light, the wave theory by Huygens, diba? Ano yung wave theory? Sabi dito, it is the theory that was transcribed from the motion of the water, that if we observe a piece of log, tingnan daw natin yung isang kahoy na lumulutang sa dagat, pag ito ay naiipan na hangin, nagtatravel, ganun siya. So yan daw yung light daw, diba? Form of waves which moves up and down, diba? So makikita nyo sa notes natin dito yung wavelength ay may pangalan according to Huygens. So try kung drawing para ma-appreciate natin. Ayan, diba? So ganyan, waves, diba? So yung upper, ito pinakatuktok, pinakatuktok ng ating waves, tawag natin dyan ay yung ating crest, diba? Baliktad yan yung makikita nyo naman sa notes, discuss ko lang. So yun yung crest natin, yung pinakatuktok. Yung baba, ito yan yung ating true. So ordinary yung cellphone ko, kaya ay walang H yan, TR lang yan, TROUGH yan, true. Yan. So hindi ka makita yung sulat niyan pag pagpapanoorin niyo, mababaligtad. Then yung distance ng
crest, and then the other crest tawag natin ay wavelength. Ayan. Subukan, hindi natin pwedeng balik pa rin. So ito yung wavelength natin, distance from crest to crest. Yan, para mas magandang madali yung matandaan. Yan, pag ganyan yung mga nakikita ng mga criminology, hindi na nakakalimutan. So distance between crest to crest, ang tawag natin ay wavelength, diba? Tapos ang taas daw ng yan, ang taas ng waves natin ay tinatawag na amplitude. Yan, accordingly. Tapos pwede distance between crest to true to true ay yun din yung ating yun din yung ating wavelength. So yun lang yung ano ni Huygens. Then corpuscular theory by Newton, ba? Ino-oppose niya yung theory ng wave theory. Sabi niya na ang ilaw, sabi niya, theory stating that light has its effect by the motion of very small particles such as electrons. Then next is the modified wave theory by Maxwell and Hertz based on sabi nila ang ilaw ay based on electromagnetics. Yun yung yung definition natin, that light ano ba yan, may langaw pa na gabi-gabi. So tapos yan na yung ating theory. Tapos mayroon din propose si Albert Einstein noong 1905, tinawag niya yun na photon, it's not photon, quantum theory. Tapos later pinalitan niya ito ng photon. So those are just theories of light. Wala pa naman, sabi dito, all these theories are still considered to be of little lacking, that law enforcement need not to be very focused on. Hindi daw natin yun ang focus natin, kasi wala pa kung alin ba talaga which sa mga theory na yan. Ang accepted lang ay sabi niya dito that na saan tayo pupunta ay sa accepted conclusion that light is a form of energy which is electromagnetic in form. So yun tatandaan. Board matters, theories. So we need to discuss lang for purposes of your board exams. So the nature, the characteristics and sources and classification of light. So light is defined as electromagnetic energy with the speed of 186,000 miles per second. Tapos ang measurement daw niya, the light wavelength is the distance measured between two successive crests or two successive true, diba, of wave expressed in either millimicron and angstrom. So yun yung unit of measurement na ginagamit sa wavelength, either millimicron or nanometer, and angstrom. So what is para magkaroon tayo ng picture kung gaano kaliit bang millimicron or nanometer. Millimicron or nanometer is 1 million part of millimeter. 1 million part of millimeter. Ganun siya kaliit. Tapos yung ating angstrom naman mas malaki. 10 million part of millimeter. Tatandaan yan, board matters lang yung mga yan. Ito ang mahalagang tandaan nyo din. O yung action of light. Once na yung ilaw ay tumama isang bagay, merong merong nangyari. Either tatandaan yung acronym na RAT. RAT. So pag tumama yung isang bagay sa isang yung ilaw sa isang medium, isang bagay, pwedeng unang mangyari ay reflected. Pag tumama ito sa salamin at nag-bounce back, that is reflected, diba? Pero pag tumama ito sa salamin at pinayagan itong lumusot, yun yung mga salamin na which allows the light to enter, such as the lens, ang tawag natin na ay transmitted. Then yun yung so reflected, transmitted, then the other one, the letter A is absorbed. Kung ito ay tumama sa dark colored object tulad nito, it absorbs the
light. Kaya lang dahil sa medyo may mga part na some of which I guess is reflecting. So yun po yung action ng light. It could be reflected, transmitted, and then absorbed. So next, pupunta naman tayo dito sa ating color wheel. So combination of colors for the sake of our your board reviews. So tatandaan niyo yung primary colors, RGB. The primary colors RGB. What are the primary colors? Red, blue, and green. Then we have your secondary colors. You have your yellow, cyan, and then magenta. Then you have your sub-secondary colors. So titingnan nyo na lang yung ating color wheel sa ating notes. So bakit natin pinag-aralan sa photography yan? Kasi doon natin malalaman yung mixture of colors para alam natin gumamit ng lens o colored lens kung meron tayong kinukuhanan na image na nasa isang background na nahihirapan tayong kunan. So gagamitan natin ng techniques using filters, yung paggamit natin ng colored filters, yung colored lenses. Yun yung gamit lang para makuha pa rin natin ng yung image natin. Kaya lang sa advancement ng photography ngayon, marami nang pwede nang nating ilagay. We can still catch it by not using filters. Pero sa ating criminal investigation, hanggat maaari dapat maipakita natin kasi i-examine natin yan, lalo yung mga fingerprint na prints na nakuha natin sa crime scene. So next, so yun yung color wheel. Tatandaan niyo yung primary colors, the RGB, the red, green, and blue. You have your secondary colors, the yellow, magenta, and then the cyan, and then the sub-secondary colors, the rose, violet, azure, aquamarine, and then the orange, and then the turquoise. So yun yung tatandaan nyo. So madali lang yan, kayang-kaya nyo yan. Then next is the ano bang sabi ni sino nagsabi nito? Isaac Newton. Sabi ni Isaac Newton in 1666 proved that the light which men see as white light, nakikita natin na ilaw sa umaga, tingnan natin ay kulay na puting ilaw sa ilalim ng buwan, ay actually hindi white lang yun, which is pag ito ay pinoject mo sa prism, ito ay combination ng ilaw at ito yung makikita mo. That is produced when we allow light to hit the glass prism, sharp edge. So what is the glass prism? Alam niyo naman, elementary, high school na gawa niyo na yung examination na yan, di ba? A rainbow array will then be shown with colors red, orange, yellow, green, blue, and violet colors from top to bottom. So yan po yung so next, ayan. Then men behind the discovery of light. So na-discuss na natin kanina yung mga may contribution sa discovery of light. So Isaac Newton, Maxwell and Hertz, Roentgen sa X-ray, diba? So then types of light. Sama kaya na to? So kasama pa yan. So meron tayong klase ng ilaw, diba? So the types of light, the visible and then the invisible light. Ayan. So visible light is the type of light that produces different sensation which reach the human eye. Pag tumama sa mata mo, nagre-react yung ating mata, yung it can excite the retina of the human eye, diba? So yan yung visible light. Nakikita na tuloy yung mga ilaw na yan ay visible light. Ang wavelength kasi niyan ay 400 to 700 wavelength, diba? Yung invisible light naman, lights in which their wavelength are too short or too long
to excite the retina of the human eye. Example, the X-ray, the ultraviolet, and then the infrared lights. So dalawa yung the visible tsaka invisible light. Next, then we have our different photographic rays. Una po yung ating X-ray. Ayan. So X-ray or the so-called the Roentgen rays, which was ito kasi ay incidentally na-discover ni Conrad Wilhelm Roentgen. Diba? So tinatawag din yung X-ray na Roentgen rays. At tandaan yun, bold matters yan. So anong wavelength ng ating X-ray? 0.01 to 30 millimicrons. 0.01 to 30. So hindi siya makita. Tulo, masyadong mababa na makita ng ating human eye. Kaya pag magpa-X-ray kayo, wala naman kayo makikitang ilaw. Diba? Then next is the ultraviolet or the ultraviolet ray or the before the violet. Bakit sinasabing before the violet? Sa spectrum kasi, sa electromagnetic spectrum, dun sa spectrography, yung mga colors, yung sa wavelength ng mga colors, yung UV light ay bago dun sa wavelength ng violet, kaya nakalagay before the violet. Radiation having a wavelength of 30 to 400 nanometers or millimicron. That is 1 million part of millimeter. So anong tawag din? It is commercially known as the black light. Yan. Ginagamit natin halos madalas yung mga yan, yung ating UV light sa question document examination, such as examination of erasure using by means of mechanical or chemical erasures. Diba? So pupunta naman, madidiscuss naman yan sa pagdating ng QD. Then you have your visible light with the wavelength of 400 to 700 millimicrons. Yun yung nakikita natin. Designed for ordinary photographic purposes. Pwede din sa ating question document examination, yung direct light examination. Diba, umaga, yan mo yung dokumento. That is direct light examination. Yung kaya mo na pwedeng ma-observe ng naked eye. Diba? The side light, the oblique light. Diba? Ganun mo kung may mechanical erasure, kasi yung bond paper, yung papel pag nagkaroon ng burayan, yung itong mga papel kasi pag lumabas sa production, makinis yan. Makinis yung mga papel na yan, smooth, fine yan. Ngayon pag binura mo, ginamitan mo ng mechanical erasure, magkakaroon ng abrasion, magkakaroon ng fibers. So pag ginaganon mo yan, makikita mo kung na-disturb yung surface, malalaman mo kung may erasure na using the ordinary light, the visible light, di ba? Pwede din ganun, transmitted, ganun. Makikita mo dito sa kabila yung mas manipis na part, ibig sabihin magkaroon ng abrasion na using mechanical erasure, diba? Or chemical erasure, pwede din napatungan, no? Nag-iba yung colors, nagkaroon ng discoloration. So yan po yung gamit. Then next is the infrared or beyond the red, diba? Mas mahaba. So ang sa ating photographic rays, ang pinakamababa yung ating sa photographic rays natin, ang may pinakamababang wavelength ay yung ating X-ray na meron siyang 0.01 to 30 millimicrons. Ang pinakamahaba natin ay yung ating ultraviolet rays. The infrared rays or the beyond the red, the infrared rays, which has 700 to 1,000 millimicrons. Tama ba? 700 to 1,000 millimicrons, diba? It is also called the heat rays. So it is also used in examining question documents. So yan po. So meron naman yung summarize na nilagay ko sa summary na nilagay ko sa notes natin. Kikita niyo para mas madali yung i-review. Then next is the source of light. Sa nagaling ilaw natin, pwedeng
natural source din, hindi artificial light. Diba? Natural source, yun yung walang intervention ng human being. Walang ginawa yung tao. Yun yung sunlight, source ng sunlight natin. Starlight, the moonlight, starlight, moonlight, ganun. Yan yung ating natural light. Diba? And meron pong classification ng ating natural light. The bright sunlight, the hazy sunlight, and then the dull sunlight. So madali lang natin na differentiate yung tatlo na yan. Yung bright sunlight, wala kasing ulap na nakatakip sa araw. So yung anino mo ay clear. Tulad ng liwanag nito, kaya lang hindi ito kita niyo yung anino ng kamay ko. Malinaw na malinaw. Yan. Kaya lang hindi yan natural light. Yan na kasi gabi na ngayon. Nag-record talaga ako ng gabi para hindi na tumitilawak yung manok. Nakakaya naman sa inyo. Yan. Ganun yung liwanag sa ating bright sunlight. Pero sa sunlight, sa umaga. Yan. Sa hazy sunlight, meron kasing may kunting ulap ng nakatakip sa araw natin. Kaya yung anino mo, may anino ka pero hindi ganun, hindi na clear. Medyo bluish na siya. Diba? Tapos, yung ating dull sunlight, wala ka ng anino. Makapal na yung ulap, pero hindi naman madilim pa yun. Nakakita pa rin tayo. So, yun na yung tatlo. Madaling tandaan, di ba? So, may board matters tayo, di ba? Okay. Bright sunlight, hazy sunlight, and then the dull sunlight. But still, I encourage you, kaya natin ginagamitan ko ng ating national language, Tagalog, para kasi ina-assist ko lang kayo on your reviewing Still, you read the English version kasi pag nagbo-board exam kayo, yung tanong naman ay English naman kasi yung manner ng questioning. Diba? Kailangan nyo, hindi totoo yung sinasabi na pa-English ka pa. Diba? Maniwala kayo, sabi, pa-English ka, Pilipino ka lang naman. Anong gagawin natin? Diba? Pinipilit nila na magturo ng mother tongue na yan. Pero pag nag-apply ka ng trabaho, pag in-interview ka tapos hindi ka marunong mag-English, tatawanan ka, sabihin mahina ka, mababa pinag-aralan mo, wala kang natutunan. Ganun kaya, subukan nyo yung mag-apply sa mga trabaho na ang tanong sa inyo English, malalalim pa. Tuloy, pinapawisan ka, magaling ka talaga sa trabaho, pero dahil sa English, nung ka bumabagsak sa iwan ko ba bakit pinipilit pa yan, diba? Board exam, mag-board exam kayo nasa English. Kung sana ang board exam nasa Tagalog, malalim na yan, di lahat tayo, yung mga kagamitan tulad sa ibang bansa, ini-implement nila yung mother tongue kasi TV nila nasa Chinese. Pag-operate ng mga ilaw on and off, mga ganun, nasa Chinese. Sa atin ba halos nasa English lahat, ba? Board exam, civil service, kaya bumabagsak yung iba, hindi sa bobo, ba? Hindi sa bobo, sa tingin ko hindi sa bobo, hindi lang naintindihan yung kanilang sinasagot, ayun yung kanilang nababasa. Kaya still na hindi sa porque nag-aaral tayo ng English, hindi ibig sabihin hindi natin mahal ang ating bansa, no. Ito ay dahil sa ating personal upliftment, kasi gusto natin na tumaas yung ating antas ng nalalaman, kasi international na yung competition natin di ba? International na yung competition natin. Kaya nga tayo nag K-12, bakit? ASEAN integration. ASEAN integration po yung K-12 na yan. Ang purpose niyan, magagamit dyan, international language. Sige, magtatagalog ka, pipilit mo yung Tagalog mo doon sa ASEAN integration. Hindi na yun. Kaya nga tayo sumunod. Para sana yung curriculum natin ay accepted sa ibang bansa din. Diba? Pero, sa bagay, maganda din yung purpose siguro na tayo gagawa ng ating, gagamit ng ating mother tongue para i-promote natin siguro yung ating para maprotektahan yung ating dialects. Kaya lang dapat sana
may hasa din. Hindi tayo ma-discourage na gumamit ng English sa ating schools, kasi pagdating nga sa college, pagdating nga mag-board exam, civil service, interview sa trabaho, mag-thesis kayo, naku. Pwede kong maliban siguro kung Tagalog ang thesis. Hanggat maaari yung iba ayaw ng mag-thesis ng Tagalog. Napakahirap. Bukan mag-thesis kayo sa Tagalog tapos Filipino teacher yung kayo magdidepensa. Nako, halos lahat ng word terminologies may hirapan kayo, di ba? So, yun lang. So, it's not okay yung masabihin na pa-English tayo. No, you have to to deepen yung enrich ba natin yung ating palawakin natin ating nalalaman para pag lalo yung magpupulis kayo, law enforcement, diba? Gagawa kayo ng mga report, you deal with different kinds of person, and magkakaroon kayo ng cross training with other law enforcement agencies, and, para hindi naman tayo nakakaya. So saan ka napunta na tayo dun sa ano ba yan, nagagalit na naman tayo, pre-recorded na nga lang di ba? So next is our